Mga bagay na kailangan mong gawin o kailangan mong taglayin para palagi kang hangarin ng isang lalaki. Pag sinabing hangarin, ibig sabihin palagi kanyang gustong makasama, palagi kanyang gustong magkaroon ng oras kayong dalawa. So at kung gusto mo na mangyari yan mga kamamay, ito lang ang gawin mo. Tapusin mo yung video ito, sasabihin ko sa iyo yung mga bagay na kailangan mong gawin para ikaw lang palagi ang kanyang hangarin at asamin. So mga kamamay, bago natin simulan ng topic na to, isa lang palagi ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, at i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. At simulan na natin ang topic natin ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga pwede mong gawin upang palagi kang hangarin ng isang lalaki? So number 1, ipakita mo sa kanya na may buhay ka sa labas ng inyong relasyon. Alam niyo mga kamamay, mahalaga po ito. Hindi palaging sa isang lalaki lang kayo dumidepende. Hindi po pwedeng sa isang lalaki palagi kayo sumasaya. Kailangan magbigay rin kayo ng oras sa ibang tao, sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay, para sa ganon, makita ng isang lalaki na may saya ka pa rin, na may buhay ka pa rin sa labas ng inyong relasyon. Kasi kapag kayo ay nagkatampuhan, kapag kayo ay nag-away, okay? So ngayon, mangingibabaw ang pride ng isang lalaki. Bakit? Sasabihin niya na hindi mo kaya na wala siya. Iisipin niya na hindi mo kaya kapag lumayo siya. Pero kung alam ng isang lalaki na kahit wala siya ay kaya mong maging masaya, kaya mong ituloy ang buhay mo, kaya mong makasurvive sa tulong ng iyong mga mahal sa buhay, ng iyong mga kaibigan, hindi tataas ang pride ng isang lalaki sa iyo. Ibig sabihin, pahalagahan ka niya, hahangarin ka palagi niya, sapagkat meron siyang kaagaw ng oras mo sa kanya. Nandyan yung mga kaibigan mo, nandyan yung mga mahal mo sa buhay. At kung sakali na hindi ka niya hinahayaan na makisama sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay, pag-usapan niyo yan. Sabihin mo, hindi lamang sa kanya umiikot ang buong buhay mo. Hindi lang sa kanya umiikot ang kasiyahan mo. Okay? So pag-usapan nyo yan mga kamamay, kasi kawawa ka sa bandang huli. Kapag nasanay ka na palagi lang siyang kasama mo, na palagi lang siyang nakikita mo, na palagi lang siyang dahilan kung bakit ka sumasaya, kawawa ka. Okay? Kaya mga kamamay, sikapin ninyo na mag-uusap, na magkaroon ng pagkakaintindihan na dapat nakakalabas ka rin kasama ang mga kaibigan mo at yung mga mahal mo sa buhay. Pero kung ikaw naman yung pumipili sa kasiyahan mo, yung tipong payag naman siya, tapos ikaw lang talaga yung lumilimita sa sarili mo na hindi sila samahan, na hindi sila lumabas, o na hindi ka lumabas kasama sila, okay lang yon. Pero hanggat maaari mga kamamay, kailangan nyo pa rin bigyan ng panahon ang sarili ninyo na lumabas, na sumaya kasama ang ibang tao. Makakatulong yan mga kamamay. Sigurado ako, kapag nakita ng isang lalaki na may buhay ka sa labas ng inyong relasyon, lagi kanyang hahangarin, lagi kanyang aasamin, lagi kanyang mamahalin, sapagkat hindi kanya po pwedeng iwanan, hindi kanya po pwedeng tukuhin, hindi siya po pwedeng maghanap ng babae kasi kaya mong makasurvive, kaya mo siyang ipagpalit kaagad. Kaya mga kamamay, yan yung isa kong tip sa inyo, magkaroon ng buhay sa labas ng inyong relasyon para hangarin ng isang lalaki. So number 2, baguhin mo ang toxic mong ugali bilang isang babae. Kung kayo man ay may ugali na hindi magugustuhan ng inyong partner, well, maaga pa lang baguhin mo na, pag-usapan nyo na. Kasi mga kamamay, kung meron kang toxic at basurang ugali, malamang sa malamang, hindi kayo palaging magkakaintindihan. Kung palagi mo na lamang pinasasakit ang ulo ng isang lalaki, pagod na nga sa trabaho, sigurado ako, malamang sa malamang, hindi kanya hahangarin, hindi kanya gugustuhin makasama. Sapagkat basurang ugali mo, sapagkat toxic ang ugali mo, konting nakita mo lang siya na may kausap na babae, naging silosa ka na agad, nagselos ka na agad, isang linggo mo nang hindi kinausap yung lalaki. Kahit sabihin niya na work-related naman, okay, hindi mo pa rin tinatanggap. Kaya mga kamamay, yung mga ugali ninyo, ilagay nyo sa lugar. Hindi yung basta-basta na lang kayo sumasama ang timpla. Hindi yung basta-basta na lang kayo nagsiselos.
Basta na lang kayo nagpapataw ng hindi pagsunod o ng hindi pag-imik sa kanila. Mga kamamay, kawalan ng respeto yon. Lalong-lalo na kung alam nyo naman na talagang work-related naman ito, kausap lang talaga niya babae, wala siyang magawa kasi babae ang kanyang dapat kausapin. So make sure mga kamamay, ayusin yung ugali ninyo. Huwag makitid mag-isip. Huwag makitid sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon, sapagkat ang isang lalaki ay napupuno rin kahit mahal kayo ng mga yan. Kung wala silang dapat ipaliwanag, kung wala silang dapat patunayan, kailangan mga kamamay, habaan yung pasensya ninyo, baguhin yung toxic nyong ugali para hangarin kayo ng isang lalaki. Sapagkat ang isang babae na malawak ang pangunawa, na hindi toxic ang ugali, malamang sa malamang, panghihinayangan kayo ng isang lalaki kapag nawala kayo sa buhay ng mga yan. Lagi kayong hahangarin ng mga yan sapagkat malaking mawawala sa kanila. Kaya wala na silang time pa para magloko kung babaguhin mo at aayusin mo ang toxic mong ugali. So next, mag-self-improve araw-araw. Yes mga kamamay, kaya ka nga hinangad ng lalaki noon eh. Kaya ka nga niligawan ng lalaki noon eh. Kaya ka nga hinarana ng partner mo ngayon. Kasi nga, nagse-self-improve ka noon. Nag-aayos ka ng sarili, nagpapaganda ka, nagpapasexy ka. Okay? Kaya ang mga kalalakihan ay nahuhumaling sa iyo at pinili mo kung sino mang partner mo ngayon. At alam mo ba kung anong dahilan kung bakit hindi ka na nagiging kahangad-hangad? Kasi pinababayaan mo ng sarili mo. Kasi inuuna mo na, kung ano-anong bagay. Inuuna mo na yung toxic mong ugali. Puro ka na selos. Sabihin mo, may babae ang partner mo, pero hindi kayo man nag-aayos. Mga kamamay, mag-self-improve kayo. Magpasarap kayo. Magpaganda kayo, magpa-sexy kayo. Yan yung talagang dahilan kung bakit naghahanap ang isang lalaki, kung bakit talaga ipinagpapalit ang karamihan sa inyong mga babae. Kasi pinapabayaan nyo na yung sarili ninyo. Naging masyado na kayong komportable, hindi kesyo kasal kayo, hindi kesyo magjowa na kayo, hindi ka na ipagpapalit niyan. Kailangan nasa inyo pa rin ang pag-aayos, nasa inyo pa rin ang pag-aalaga, okay? Para sa ganun, hangarin ka palagi ng isang lalaki. Tandaan nyo mga kamamay, kung iniingatan nyo, kung inaalagaan nyo araw-araw ang sarili ninyo, pinapanatili ninyo ang inyong bango, ang inyong sarap, malamang sa malamang, hindi ka pababayaan ng isang lalaki. Palagi kanyang aasamin, palagi kanyang hahangarin. Kaya mga kamamay, araw-araw kayong mag-self-improve sa inyong sarili. So next, mag-post ka ng kaakit-akit na mga galawan. Ito naman ay para din sa mga single, mga girls. Okay, kung gusto mo na marami ang hangarin ka at maakit sa iyo, mag-post ka ng mga kaakit-akit mong mga galawan. Ngayon, nauuso ang social media, 'di ba? Kaya marami ang naaakit eh. Marami ang talagang naghahabol. Marami ang naseseksihan. Marami ang naghahangad sa isang babae kasi nga pinopost nila yung kanilang kakayahan, yung kanilang mga sexing katawan, di ba? Yung sexing shapes. So magugulat na lang ang isang lalaki na, teka, ang ganda pala ng katawan nito. Ang galing pala nitong sumayaw, ang galing pala nitong kumanta. Lahat ng kakayahan mo, i-post mo sa social media. I-post mo para maakit ang maraming kalalakihan. Sigurado ako mga kamamay, kapag nakita ng isang lalaki, nang kakilala mo, yung mga pinost mo na ganyan, mga kaakit-akit na galawan, sigurado ako marami ang maghahangad sa iyo. Marami ang magpapantasya sa iyo. Marami ang maghagandahan sa iyo at marami magiging interesado sa iyo. Kaya mga kamamay, walang masama kung mag-post ka kung dito ka masaya. Mag-post ka ng mga kaakit-akit mong galawan. Sigurado ako, pasok sa bangayan mga kamamay, marami ang maakit at maghahangad sa iyo. So next, limitahan mo lang ang oras mo sa kanya. So palagi ko sinasabi sa inyo, huwag masyadong mag-focus sa lalaki. Huwag masyadong mag-focus sa pag-ibig. Sapagkat the more na binibigyan mo ng mas maraming oras ang isang lalaki, the more din ang tsansa na lumayo siya sa iyo. The more din ang tsansa na binibigyan mo siya ng dahilan para hindi kanya kilalanin. Kasi kapag marami kayong oras, marami palagi kayong oras makipag-usap, makipag-chat, makipagtawagan. Lahat ng biography mo, lahat ng kaalaman tungkol sa iyo, lahat ng meron sa iyo, i-share mo sa kanya. Siyempre, magtatanong siya.
Anong paborito mong pagkain? Saan ka pinanganak? Ilan kayong magkakapatid? Ilan ang naging jowa mo? Anong hilig mo? Saan ka natatakot? Lahat po pwedeng itanong sa iyo ng isang lalaki. Lahat po pwedeng malaman sa iyo ng isang lalaki. At kapag ka nangyayari na lahat ng gusto niyang malaman sa iyo ay nalaman na niya, bababa ngayon ang excitement ng lalaki sa iyo. Bababa ngayon ang interest ng lalaki sa iyo. Ikaw pala'y ganyan. Ganto pala ang gusto mo. Ganto rin pala ang ayaw mo. So, sa madaling sabi, overall, maikukonclude na ng lalaki kung anong klaseng babae ka. So, dun din sa conclusion na yun, malalaman ng isang lalaki kung dapat ka bang bigyan ng panahon pa, bigyan ng maraming oras pa, at dyan din makukonclude ng isang lalaki kung ito bang babaeng ito ang para sa akin. Ganun lang naman ang buhay pag-ibig eh. Aalamin niya lahat ng bagay sa buhay mo hanggang sa mai-conclude niya kung sino kang babae, kung fit ka ba sa kanya. So, kapag ka nalaman niya yon at hindi ka fit sa kanya, hindi pala kayo magkakasundo. Ito palang babae, ito ganito. Ayaw niya ng ganito. Kaso, ito ang gusto ko. So, pag na-conclude niya na hindi kayo fit sa isa't isa, maaga pa lang, iiwanan ka na. Pero kung ang gagawin mo, hindi ka mag-share sa kanya, lilimitahan mo lang ang oras sa kanya, marami ngayong tanong ang papasok sa kanyang isipan. Iisipin ka niya hanggang sa mahumaling ka sa kanya. Iisipin ka niya kung ano pa ba yung dapat niyang malaman sa iyo, hanggang sa lumalim ang inyong samahan. Hanggang sa lumalim ang inyong, ugnayan. At sa paraang yan mga kamamay, diyan ka mas makikilala ng isang lalaki along the way. Sa paghaba ng inyong pagsasama, doon mas nagiging attached ang isang lalaki sa iyo. Pero kung marami kang oras sa kanya at hindi mo nililimitahan ng oras mo sa kanya, malamang sa malamang, iiwanan ka niya. Malamang sa malamang, hindi ka niya hahangarin. At malamang sa malamang, maaga yang mananawa sa iyo. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin para hangarin ka ng isang lalaki. So for more video and love advice, kung nagugustuhan mo ang mga video natin ngayon at kung may komento ka, mag-comment ka lang, sagutin natin yan next video. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.